Nangangamba ang isang grupo na baka maapektuhan ng eleksyon 2025 kasunod ng pag-atras ng isang local partner ng Miro Systems. Ang Miro at natitirang partners naman tiniyak sa COMELEC na kayang tuparin ang kanilang kontrata. May unang balita si Mark Salazar. Nag-aalala ang civil society group na Right to Know, Right Now Coalition na baka mapilayan ang botohan sa pag-atras ng isa sa 3 Filipino partners sa joint venture kasama ang Miro ng Korea. Ang nag-back out na St. Timothy Construction Corporation sana ang bahala sa credit line sakaling kailanganin ng pondo ng joint venture. Sino sasalo nung financing na parang ngayon ay nakatenga sa ere? Lalo na't umalis na ang St. Timothy. Funds had been dispersed. A big part of the 17.9 billion pesos at malapit na mag-print ng balota. Humihingi ang grupo ng mga dokumento para makita ang partihan ng trabaho at gastos ng bawat isa sa joint venture. Mas detalyadong financial records at hatian sa puhunan para hindi malabag ang 60-40 ownership rule. Sa ngayon daw, ni wala silang makausap. That's why we're telling COMELEC, keep everything out, put everything out there. And for the Miro JV, talk to us. Where are you? Hindi nga namin makita kung nasan sila Dahil yung opisina, ang sabi, wala daw dun yung Miro. But are we talking to a phantom joint venture here? Sa isang pahayag, sinabi ng Miro at ng 2 natitira pang Filipino partners na nagsumiti na sila ng bagong Net Financial Contracting Capacity, dokumentong nagpapakita ng kanilang liquidity. Tinitiyak nila sa COMELEC na kaya nilang sundin at tuparin ang kanilang kontrata para sa 2025 elections. Naipakita na raw nila ang kanilang kakayahang magawa ito. Sa ngayon daw, mahigit 78,000 na ng kakailanganing 110,000 na automated counting machines ang na-deliver na. Nananatili daw ang kanilang commitment sa transparency at inclusivity sa pag-deliver ng natitirang requirements. Tungkol sa kanilang opisina, sinabi ng Miro na dati silang nasa Quezon City. Pero lumipat sila sa Maynila para mas malapit sa COMELEC. Sa kahilingan na rin nito para daw mas madali ang koordinasyon at komunikasyon. Nauna na rin sinabi ng Miro na kahit daw umatras ang Pilipinong kumpanyang St. Timothy, nananatili pa rin daw na 60% Filipino-owned ang joint venture dahil ang dating shares ng St. Timothy ay napunta naman sa iba pang partner nito. Ang koalisyon naman ay maghihintay daw ng kalahating buwan ayon sa Freedom of Information Act para maglabas ng mga dokumento ang Miro joint venture. After that 15 working days, we will be exhausting all our possible remedies, including judicial remedies if necessary. Hinihinga namin ng pahayag ang COMELEC sa mga sinabi ng Right to Know, Right Now Coalition. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.